Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Radio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Tuwang pagtitig, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Ito, dito na lang. Okay. Welcome sa ating programa sa Usapang Biblia. At ngayon ay nakabalik tayo, Brother Alex. Matagal-tagal tayong nawala, na bakante, pero God is good pa rin. Kumusta naman ang mga eleksyon natin, mga nakaraan? Congratulations pala sa mga newly elected officials natin, especially dito po sa Baguio. Congratulations to our re-elect Mayor Benji Magalong. Congratulations po, sir. At of course sa mga councilors natin na mga nanalo. Dapat patuloy nating suportahan kahit na sinong nanalo, di ba, Kuya Alex? Dahil that is the biblical way. Kahit sino pa yan, kahit hindi natin binoto yan, hindi natin kumbaga hindi natin pinili, pero yan ay pinili ng Diyos. Yan ang malinaw, that Roma 13 very clear yan, that we have to support kung sino man ang naupo. Ayan, ikaw, kumusta naman ang eleksyon mo, Brother Alex? Di ka ba nahirapan? Baka meron kang gustong ikwento. Hindi naman. Yan ang napag-isipan sigurado ako masayang-masayang mga nangayilik ngayon. Yan, Masaya sila. Yan naman talaga ang sabi nga, isa sa karapatan natin, yun na nga lang ang isang pagkakataon natin to alam mo na, sabi nga, to express our freedom, the freedom to vote, kaya nawa nakaboto ang marami sa atin, Amen. Okay, so without further ado, of course, dito sa ating program ngayon, nandyan pa rin yung ating question and answer mamaya. Tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng papremyo, cash. Paano ba yung requirements dyan, Brother Alex? Dito po sa ating question and answer, dapat po dito meron po tayong requirements. Merong GCash number. Yun po. Sa araw na to, kung sinong manalo, within 1 week, kailangan mai-claim nyo na. Ibig sabihin po nun, ma-send na sa inyo yung papremyo. Yun lang po. Tapos after 1 week, maboboid na siya. Kailangan ma-claim nyo po. Within 1 week, Yes, within 1 week po. Kasi ang nangyayari dyan kasi
pag naiipon. Oo, yun. Minsan na hindi na natin alam kung sino-sino na yung kaya para maiwasan natin yung sabi nga messing up, hindi magulo lagyan natin ng within 1 week lang. Yes, maklaim na. So yan, sabi ni Brother Alex, dapat meron tayong GCash para dyan natin mismo isisend yung inyong magiging cash prize. Ayan, So, At pa, Pastor, ano pa? at kung wala talagang GCash number mismo yung nanalo, meron naman mga GCash store dyan, pwede po yun. Pwede. Yung GCash nung kapitbahay? Maki-GCash na lang sila. O sa bagay, 200,000 200 lang naman 200,000 lang naman ang ibibigay Ayan. So, Yaman. pulihin ng Diyos. So, dalawa ang magiging winner, di ba? Caller Dalawa 1 and caller 2. At yung means na manalo galing doon sa question. Yes. Kailangan masagot ng tama yung question. At usually, madali lang naman yung tanong dahil nandun din mismo sa magiging topic natin yung itatanong. Gusto natin na may manalo talaga. Ayan. Yan ang Okay, so without further ado, mag-upisa na tayo sa ating usapang Biblia. Brother Alex, before that, pwede bang i-open mo sa panalangin? Okay. O Panginoong, nandyan sa Madali lang naman yung tanong. Panginoong dahil Diyos, nandun din tinataas ka namin. topic natin Dahil sa kayo ang panalangin. dapat Panginoong Diyos. Dahil kayo ang nagbigay ng lahat sa amin, Panginoong Diyos, kung ano ang meron kami. Muli, Panginoong Diyos, nandito kami, nagpapakumbaba muli, papalinis ng aming buhay dahil sa inyo. Panginoon, maraming salamat na naman sa pagkakataon na to na kami ay naririto na upang ang inyong salita ay mapalaganap sa iba't ibang bahagi ng mga tulad nitong sa technology, sa RPM, Radio Ronda. Maraming salamat, Panginoon. Kayo lamang ang mabigyan namin ng parangal dito sa aming pag-uusapan. Muli, Panginoon, winawaksi din namin ang gawa ng kaway sa oras na to. Dahil ang kaway ay nariyan, ngunit hindi magtatagumpayan dahil gawain nyo to, Panginoong Diyos. Panginoon, ikaw ang maitaas sa lahat ng aming pag-usapan mula sa simula hanggang sa wakas. Sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat, Brother Alex. So, ang ating title ng topic natin ngayon is Unity in Christ. Pero bago natin tuloy ang pag-usapan nito, batiin muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Good morning. Nandiyan si Sister Lisa Magatos. Magatos ba? Medyo malabo ng aking paningin. O Magatas? Magatas. Lisa Magatas. Hello po, good morning. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At of course, si Sister Mary Ann, na sumusubaybay din sa atin. Good morning to our church worker. Ayan, At of course, si Sir Bona. Hey, hello po, Sir Eddie Bona. Kumusta po kayo? Long time no see. Yes. Okay, sana magkita tayo met kape-kape. No. Okay, so yan. Unity in Christ ang ating title na topic ngayon. At ang talata natin ay nasa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Yan. Pwede bang pakibasa, Kuya Alex? Opo. Okay, sabi dito sa 1 Corinthians 1-10 sa sulat ni Pablo. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus. At mula kay Sintonis ang ating kapatid. Para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan. Verse 10, kapatid. Verse 10. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Kala ko 1-10 na, Pastor. Mahaba yan, brother. Okay. Verse 10. Verse 10 na. Oo. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon. Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo at huwag magbabagi, maging sa pagkaunawa sa pagpapasya. Yan. Salamat sa salita ng ating Diyos. So, makikita natin dito, brother, merong apila si Apostol Pablo, Sabi niya, yung bungad niya I appeal to you, sabi niya. Or sa Tagalog yan, ako ay nakikiusap sa inyo, mga kapatid, ang sabi niya. Okay?
So itong si Pablo na siyang sumulat niyan, okay, ay ina-address niya yung issue doon sa church in Corinth. Remember, itong Church of Corinth is at that time is the most gifted church at that time. When I say the most gifted, ang point ko diyan, ang sinasabi ko diyan ay yung spiritual gift ay halos nandito lahat sa church in Corinth, kaya lang, although they are gifted, but they are also the most problematic church at that time. Ang daming issue, mga problema diyan sa church in Corinth. At isa sa ina-address ni Apostle Paul na problema rito ay yung division. May pag-aaway-away kasi diyan basahin mo nga, Brother Alex, yung verses 11 and 13 diyan sa 1 Corinthians. Okay. How to fix Sabi the ko Facebook dito, showing only sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasama ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo, ako. May nagsasabi naman, ako kay Apolos. May iba ring nagsasabi, kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabi, ako kay Kristo. Yan. Makita natin, Brother Alex, na may pag-aaway-away na nangyayari at that time dyan sa church in At may Corinth. iba namang nagsasabi, ako kay Kristo. Dahil dyan sa pag-aaway-away, isang resulta dyan ay nagkakaroon ng pagkakabahabahagi o division. Actually, hindi lang naman sa panahon na yan ni Apostol Pablo nangyayari ang church division. Even in our era, sa panahon natin ngayon ay nakikita yung pagkakabahagi na yan. Tapos ito ay sinulat ni Apostol Pablo around AD 55 during his third missionary journey. Actually, itong kwento na ito ay mababasa natin sa Book of Acts chapter 18 to chapter 21, dahil ang Book of Acts is a historical book, so mababasa natin yung pangyayari na yan dyan. At itong sulat nito ni Apostol Pablo, na is also called Epistle of Apostle Paul, is in a form, itong mismong talata natin, kung titignan natin sa literary form niya, it is a didactic. Pag sinabing didactic, actually it's a teaching, or pwede rin tawaging pastoral letter. So makikita natin dito as pastor of Corinthians Church ay tinuturuan, ginaguide ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya dito. Okay? So very clear ang tema ay yung issue about division. So ngayon, tignan natin Brother Alex, kung ano yung mga point ni Apostol Pablo dito na regarding unity in the church. Okay, batiin din po natin si Pastora Connie Alicbon na tignan natin Brother Bayangan, Lawagan, si Pastora yan, isa yan sa ating nagturo sa ating Brother Alex kung ano yung mga theological. Marami rin po tayong natutunan diyan kay Pastora, of course, sa kanyang husband si Pastor Ben. Excuse me, pasok. So magandang umaga po, Pastora. At miss ko na kayo ni Pastor Ben. Sana'y makapag-fellowship po tayong muli. Okay, so going back. So tingnan natin itong mga pointers na mahalaga, na of course since this is a pastoral letter or a teaching, ibig sabihin may matututunan tayo rito at dapat nga na may apply sa atin bilang mga Christian, especially today. Gaya ng sabi ko kanina, ang division sa church ay hindi lang ngayon nangyayari, kung hindi kahit pa sa mga early church ay meron na itong klarong-klaro rito sa ating binasa kanina na meron ng division. Okay, so tingnan natin itong mga ilang pointers na ating pag-uusapan na pinutumbok ni Apostol Pablo. So unang-una, yung united as family. Kasi sabi rito ni Apostol Pablo, I appeal to you, brethren. Yung salitang brethren, hindi naman ito ibig sabihin ay biological na kapatid ni Pablo ang mga kausap niya rito. Actually, it's about spiritual family.
Palagi yan pag may nababasa tayong Biblia na mga kapatid. Yan especially for example in Galatia chapter 6 sabi ganyan, verse 10 kapatid sa pananampalataya ang sabi doon. So merong tinatawag na spiritual family tayo. Ngayon, as a spiritual family ay nananawagan si Pablo na magturingan tayo isang pamilya. Dapat ganun talaga, Brother Alex, sa isang pamilya dapat may unity kayo dyan. Bakit? Unang-una, isa naman ang inyong ama, diba? Yung dugo na nalalantay sa inyo ay isa. Ngayon, sa pag in-spiritualize natin ito, iisang ating Diyos Ama, iisang ating Diyos na pinaglilingkuran. At iisa rin ang Espiritu na nasa ating mga mananampalataya. Kumbaga sa kwan, yung Espiritu, na nananahan sa atin, na ibinigay sa atin as a covenant of the Lord, yan yung tinatawag na parang spiritual DNA. Pag sinabing spiritual DNA, hindi naman na literal na DNA yan, spiritual DNA. Kaya nga meron yung mga scientists, nire-research nila sa katawan ng tao yung spiritual DNA. Hindi mo makikita yan, spiritual. So, but by faith, we believe that we have that spiritual DNA. Remember, sabi ng John 1:13, pakibasa nga yan, kapatid na Alex. John 1:13. John 1:13. Sabi po dito, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. So, diba dahil sa pananampalataya, tayo ay ibinilang, given authority to become the child of God. Yan, kaya sinasabi natin na para tayong nagkaroon ng spiritual DNA. Okay, so purihin ng Diyos. Iisa naman as a Christian, as a follower of Christ. Iisa naman ang Diyos Ama na ating tinatawag. Iisa naman ang ating Panginoong Hesus na tinatawag natin na siyang nabayubay sa krus, nagbayad ng ating kasalanan. Iisang espiritu tayo. At sabi pa nga ng Biblia, isang katawan tayo. Kaya nga yung Diyos na tinatawag natin, since iisang Diyos naman iisang Diyos Ama ang ating naman tinatawag, pare-parehas naman na tinatawag natin as a Christian, yung Diyos Ama na yan, na siya rin ang nagbibigay ng pagpapala. Siya rin naman ang nagdidisiplina. Siya rin yung siyang lahat na tumatakbo sa ating buhay as a Christian. So bakit hindi tayo magkaroon ng pagkakaisa? Dapat yan ang isang iisipin natin na tinutumbok nitong si Apostol Pablo. We are a spiritual family. Tandaan natin yan. Darating din ang araw na iisang tahanan din ang ating pupuntahan sa langit. Magkakasama naman tayo doon. Hindi naman tayo ihihiwalay. Malinaw naman po sa Biblia yan. To sabi rito ni Ryan Tor, hello mga pastor, good morning. Long time no hear. Oo nga po, your voices. Nice to see you back together again. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At thank you sa iyo, Brother Ryan Tor. Talagang kahit matagal tayong nawala, nasusubaybayan pa rin tayo ni Brother Ryan. Pagpalain ka ng Diyos sa programang ito. At of course, batiin din natin yan, si Sister Rovelyn Castillo is watching with us right now. Kumusta ka, ate? Schedule natin na magkaroon tayo ng prayer and devotion sa inyong tahanan. Kaya mabisita ka namin. So, going back, so nakita natin na as a family in Christ, dapat united tayo. Hindi yung separated tayo. Yan ang natatandaan natin. So, isa pa na itinutumbok ni Apostol Pablo, aside from we are united as family, meron pang metaphor na ginamit si Pablo rito. Sabi pa niya, we are one body in Christ. Basahin nga natin saglit ito, Brother Alex, about this body of Christ sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, I think that is verse tingnan natin verse 14, umpisahan natin. Verse 14. Okay, 1 Corinthians 12
14. 14. Mm. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi iisang bahaging laman. Lamang. Lamang. Mm. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? No, yan, no? So, preno muna. No? So, para sinasabi rito ni Apostol Pablo, actually, pwede ba sabihin ng paa na hiwalay ako sa katawan? O hindi kaya ni kamay, hiwalay ako sa katawan. Yung paa at kamay, parehong nakadugtong yan sa katawan kaya hindi tayo pwedeng maghiwalay. Ganun yan. Ano pa, ngayon, ano pang sabi, italon mo sa verse 26 naman, kapatid? 26 na. Okay, sabi dito, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Yes. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Yan. No? So, bilang connected sa isang katawan, kung hindi maganda ang kalagayan ni paa, apektado daw yung buong katawan, hindi yung si paa lang ang apektado. Gayon din sa ibang bahagi ng katawan, kung halimbawa si mata ay may problema, buong katawan ay apektado. Kaya makikita natin dyan yung unity natin, na hindi pwedeng yung halimbawa sa pamilya natin, hindi porket may problema si bunso, wala tayong pakialam sa kanya, problema mo lang, hindi pwedeng ganon. Problema ni bunso, problema ng buong pamilya. Ganon ang tinutumbok dito because we are united. At higit pa rito ay hindi lang ito tinutumbok na biological family, kung hindi, sabi ko nga, spiritual family. Kaya dapat na makita talaga sa atin yung pagkakaisa. Ang ganda nga ng illustration ni Apostol Pablo rito, na ginamit niya yung illustration ng katawan. Kahit nga yan, dulo lang ng daliri, Brother Alex. Pag yung dulo ng daliri mo ay masakit. Di ba, ang nangyayari, apektado ka . Kaya ito ay isang paalala sa atin, mga kapatid, na ingatan natin na sinasaktan natin ang kapwa nating mananampalataya. Halimbawa, itong si Daliri, isundutin niya si mata. Di ba? Si Daliri, sinundot niya si mata. Ibig sabihin, inatake niya yung sarili niyang bahagi ng kanyang katawan sa katawan. Nangyari, merong masamang idudulot yan. Instead na tayo ang mag-atakihan, tayo ang mag-away, dapat magtulungan tayo. Imbis na si Daliri isundutin niya si mata, gamitin niya ito na kung saan ipangtanggal ng dumi. Tulungan. At yan ang tatandaan natin. At dito pa pinaliliwanag din ni Apostol Pablo regarding pa rin dito sa katawan, na may kanya-kanyang role ang bawat bahagi ng katawan. Si kamay ay may sariling gawain yan, si mata may sariling gawain, si ilong, si bibig, etc. Kaya hindi pwede nating sasabihin na talagang ako lang o kanya-kanya tayo. For example, si mata tagahanap ng pagkain. Ngayon may nakitang pagkain si mata. Ano gagawin? Ang problema, hanggang tingin lang siya . Kailangan niya si bibig para yun ay makakain at malasahan niya yung nakikita niyang pagkain. Ngayon, si bibig lang ba at si mata lang ang kailangan? Ay, hindi. Hindi, kailangan naman si kamay. Dahil kahit na nakita na yung pagkain, andyan na si bibig para isubo siya. Kaso sinong magsusubo? Hindi naman kayang gawin ni bibig at ni mata yun. So diyan papasok si kamay. Kailangan ng kamay para maisubo itong pagkain. Yes. Ito pa, paano naman? Okay na ba yun? May role din si paa. Siyempre. Halimbawa, nakita yung pagkain. Tapos gustong kainin. Diyan naman si bibig. Meron na rin kamay para isubo. Pero imagine mo kung wala yung paa. Di gagapang yung si kamay para lakulin yung pagkain. Pagdating doon, madumi na si kamay. Pilay. Imagine mo kung nandiyan si paa. Hindi madaling makuha yung pagkain. Yes, makakalakad. In short, ang bottom line, bawat isa ay may role. Yes, mahalaga. May kanya-kanya tayong role, may kanya-kanya tayong katangian na ibigay ng Diyos na yan ay magamit bilang isang katawan. Hindi talaga pwedeng magkanya-kanya. Ganyan ang sinasabi ni Apostol Pablo.
So tandaan natin yan, we are united as a family at tinulad pa nga sa isang katawan tayo kay Kristo. So ngayon, tingnan naman natin yung second point ni Apostol Pablo rito. Mapapansin natin uli yung kanyang pag-aapila. At ang kanyang apila ay magkaroon ng unity o pagkakasundo-sundo. Alam mo ba, Brother Alex, na actually itong pagkakasundo-sundo na ito is actually one of the ministry ng lahat ng Kristiyano. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5, "Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God." Kung tayo ay pamilya ng Diyos, isa sa ministry natin ay peacemaker tayo. Hindi tayo pa ang dahilan ng division. Dapat tayo mismo yung nagiging kasundo. At yan ay tinuturo talaga mismo ni Jesus na meron dapat tayong puso na peacemaker tayo. Especially to the family of Christ, sa ating Christian circle, ika nga. So basahin nga natin, Brother Alex, itong Matthew chapter 18, kung hindi ako nagkakamali, verse 15. 18, Matthew chapter 6 muna, verse 14. Ayan, tingnan natin. Ito, tingnan natin itong tinuturo ng ating Panginoong Hesus regarding this reconciliation ministry. Sige, pakibasa, Brother Alex. Sabi po sa Matthew 6:14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Yan. Tuloy. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ayan. So, may sinasabi dito si Jesus regarding sa pagpapatawad. Sabi ng Panginoong Jesus mismo, kung ikaw ay hindi magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Ama na nasa langit. Hindi naman ibig sabihin dito ay ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng good works. O hindi kaya magpatawad ako para ako pala'y maligtas. Actually, sinasabi dito ni Jesucristo, yung mga tao na naligtas na, at pag sinabing naligtas na, bakit sila naligtas? Kasi napatawad na ang kanilang mga kasalanan. Remember, Roma 4:7 yata yan. Basahin natin yung Roma 4:7 o 4:5 yata yan, na kung saan na sinasabi diyan, mapalad yung mga masuwayin sa kautusan na napatawad na ang kasalanan. Roma 4:7 yata yan. Roma 4:7. Pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Yan. So salamat, Brother Alex. Yes. So, diba? Yan yung sinasabi ni Jesus, kapag mapalad daw ang taong pinatawad na, past tense, tapos na, binayaran na, may nagpatawad na. O ngayon, bilang isang pinatawad ng Diyos, na tulad ng tinuturo ni Jesus, ikaw na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, tiktot, ang dami nating kasalanan. Pero sa dami ng kasalanan, and take note, regardless what kind of sin, ay pinatawad yan. Mabigat pa man ang iyong kasalanan. Isaiah chapter 1 verse 18, sabi kahit gaano katindi ang iyong kasalanan, ay kayang paputin ng Diyos yan. Tapos dito sa Roma 4:7, mapalad ka. Tinatawag tayong mapalad na ikaw na makasalanan, na nag-transgress sa law ng Diyos, ay pinatawad na. Kaya yan yung sinasabi ni Jesus, ikaw na pinatawad na, ikaw na nakaranas na ng habag ng Diyos, ay dapat ikaw ay makikita din sa'yo yung pagpapatawad. Sabi nga, like father, like son, parang ganun yan. Kung Diyos ang ating Ama, dapat katulad tayo ng ating Ama na kung saan ay nagpapatawad. Kaya totoo yung sinasabi nung iba na naririnig ko to kadalasan, lalo na sa mga Christian body, kung ang Diyos nga nagpapatawad, bakit hindi ako magpapatawad? Hindi ba totoo yan? Lalo kung totoong Kristiyano ka, nasa iyo na mismo ang Espiritu ng Diyos. Tapos tayo mismo ay kinahabagan. Ay dapat din tayo makikita rin sa atin yung pusong mapagpatawad. A forgiving heart and a forgiving mind. Yan ang dapat na meron sa atin. Kung gusto natin na magkaroon ng pagkakasundo, yan ang unang-unang sinasabi ni Apostol Pablo. Dapat magkaroon po tayo ng forgiving heart or forgiving mind. Kasi kung wala ka nito, kapatid, I'm sorry to say, ito yung dapat nating malaman.
Kasi sabi ni Jesus Christ dyan sa Matthew 18 na binasa natin kanina, ang hindi nagpapatawad, sabing ganyan, ay hindi rin patatawarin ng Ama. This is a clear indication, kahit nagsasabi kang Kristiyano ka, kapatid, pero hindi ka marunong magpatawad, in all honesty, alanganin ang iyong pagiging Kristiyano. Maaaring hindi ka totoong naging Kristiyano, and you must be converted. Maging spiritual converted ka, hindi false conversion. At kung, kapatid, sino ka mang nakikinig ngayon nito na sinasabi mong matagal ka ng Kristiyano, pero ang tagal naman na ng galit mo sa iyong kapwa, lalo pa kung ito'y kapatiran mo, Dala-dala pa kapatid, rin. You have to repent. And you need a true conversion. Pray to God. Alam mo, kapag ka may desire ka, Panginoon, may desire ka sa Panginoon na ikay laging baguhin ang iyong puso, ang iyong kaisipan, actually that's a indication na maaaring ang ikay tunay na mananampalataya. Dahil ang tunay na mananampalataya ay laging may desire yan, na siya ay kilusan ng Diyos. Ang wala lang namang desire ay yung hindi talaga tunay na mananampalataya. Malinaw yan sa Psalms chapter 14. Basahin nga natin ang Psalms chapter 14 verse 1. Okay, by the way, patuloy po na mga maraming sumusubaybay sa atin. Nandito rin si Brother Ray de Belen, na ating masipag at magaling na manggugupit dyan sa Takay Road. Pagupit sana ako hindi natuloy Mamaya, babawi ka. At pagpalain ng iyong barbershop at iba pang pinagkakitaan, Brother Ray. At andyan din si Pastor Charlie Notarte. Ito po ang ating pastor na talagang good morning, na talagang masipag na minister ng ating Panginoon. Lalo ito yung kalakasan niya. Talagang napakasipag nitong umabot at maghanap ng mga nawawalang kaluluwa. Okay, kumusta po kayo, Pastor? At belated happy birthday po. Okay? Ayan. So, sige, pakibasa yung pinapabasa ko sa Psalms 14 verse 1. Verse 1, sabi po dito, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Wala namang gumagawa ng mabuti. Wala nga. Next verse. 2, nagmamasid si Yahweh mula sa itaas. Sang katawan ng kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung may taong marunong pa. Nasa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man. Wala. Yan. So, yan sinasabi natin na tandaan natin, kung totoong Kristiyano ka, okay, dapat magmamanifest sa'yo ang tunay na pagkakilala sa Diyos. May pangunawa ka tungkol sa Diyos. Pero kung hindi mo kayang maintindihan ito, gaya ng sabi ko, ay hindi pa huli ang lahat. Kasi ang isang tao habang buhay pa, Tama po. ay pwede pa na magmanifest sa kanya yung tinatawag na pagkilos ng Diyos. Pag sinabi ko pagkilos ng Diyos, yan yung ikaw ay mahimalang baguhin ng Diyos. Alam mo kasi ang pagbabago ng isang tao, himala yan hindi natin sasabing yan ay normal lang, sapagkat tandaan natin hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Dahil malinaw yan sa Ezekiel 36:26, babaguhin ko ang puso mong Di masunod. Na matigas na ang puso mo, ay palitan ko ng pusong masunurin. So makikita natin na ang pagbabago ay gawa ng Diyos sa buhay ng tao. Amen. Ayan. So makita natin na kailangan para mangyari itong tinatawag na pagkakasundo ay meron tayo na tinatawag na forgiving heart. Next na isa pang itinuturo ni Apostol Pablo na ipinupunta niya yung dapat marunong tayo mag-accept ng ating mga kasalanan. James 5:16, basahin natin yung Brother Alex. James 5:16. Dapat merong pag-amin Opo. At yung pag-amin na yan hindi lang basta inaamin mo lang, dapat meron talagang true repentance. Humility. Humility. Pakibasa mo, Brother Alex. Santiago 5:16, Pastor.
Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. Yan, okay na. So kita natin mga kapatid, ipagtapat ang kasalanan. There should be an acceptance of sin, malinaw yan sa turo ng Biblia. Sabi pa nga ni Solomon din sa Book of Proverbs na kung saan, I think that's chapter 23, na ang nagtatago o nagkukubli ng kanyang kasalanan ay hindi kahabagan ng Diyos. Yes, opo. Siyempre kabaliktaran, pero ito ay kanyang i-admit, i-confess sa Diyos. Ang sabi diyan ay siya ay kahabagan naman o kaawaan. Tandaan natin yan, na para magkaroon talaga ng pagkakasundo ay meron dapat, kung halimbawa ikaw talaga yung may kasalanan, ay meron kang pag-a-admit. At dapat yung pag-admit mo ay may kasamang humility yan, kapatid. Paano ba yung totoong, kasi may false humility. Opo, totoo. Meron yung taong, sorry, nagkasala ako. Pero hindi naman talaga tunay ang kanyang paghingi ng tawad, hindi taos sa kanyang puso. Kasi dapat ang paghingi ng patawad ay merong kasamang repentance. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Di ba, in-approach ng isang alagad ni Jesus, I think that is Apostle Peter, tinanong niya si Jesus, ilang beses ba ako dapat magpatawad? Sabi ni Jesus, 7 times 7, 49. 7 times 7 ba? Opo. Hindi yata basta something like that. Pero ang point doon, kapatid, yung dinuktong ni Jesus, hanggat siya'y nagsisisi. Yun ang importante, yung may pagsisising totoo. Kasi ano ba ibig sabihin ng repentance? Change of mind. And if there is change of mind, naturally there's a change in action. Hindi pwedeng nagsisisi ako pero paulit-ulit mong ginagawa. Halimbawa, ayaw ng kapitbahay mo yung ginagawa mo, nagtatapon ka ng basura sa kanyang bakuran. O nagsorry ka ngayon, bukas nagtapon ka uli. Hindi totoong pagsisisi yung kapatid. Dahil ang totoong pagsisisi ay dapat mayroong change of mind and change of action. So yan ang tanda natin para magkaroon ng tunay na pagkakasundo, especially to the family of Christ, ay meron talaga yung pagtanggap sa pagkakamali. Next, private confession. Ano man itong private confession? Confession. Ito ay turo din mismo ni Jesus Christ na kung saan kapag merong yan, yung sa Matthew chapter 18 na yan, verse 15, basahin natin nga kung hindi ako nagkakamali. Dapat merong private confession. Matthew 18. Matthew 18, 5. Verse 15. 18, 5. Po. Ayan. So, i-prepare nyo po din kung sakaling meron po kayong katanungan para po mamaya sa end of our program. Okay. Okay, sabi po sa Matthew 18:5, ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito. Matthew 18. Opo. Verses 15. 15. Oo. Wala po 5. Kung. Okay. Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo. Amen. Siya ay kausapin ng sarili ng tungkol sa kanyang kamalian. Yan. So, okay. Kita natin dyan, puntahan at makipag-usap ka ng sarili niyan. At siyempre, sa inyong pag-uusap, mamaya titignan natin kung ano pa yung mga biblical principles kapag tayo makikipagkasundo. Dahil sa mga away-away na yan, dapat pala private confession, kapatid. Ibig sabihin, pupuntahan mo siya. Kaya lang may tanong sa panahon natin ngayon, uso technology, text. Biblical kaya yung text? Well, kung titignan natin dito, sabi kasi puntahan Personal yun. Personal yun na pupunta ka. Oo. Alam mo, sa experience ko kasi, ang problema kasi minsan sa text, pwedeng ma-misinterpret. Halimbawa, may binabasa ka na sinabi doon sa text. Tayo ay nag-i-imagine, minsan inisip natin, ito, nakasimangot to habang sinasabi niya to, which is actually hindi naman. Kaya yan ang problema sa text. Pero yung personal na pupuntahan mo, nakikita mo yung kanyang expression, yung kanyang sincerity, paano kaya video call? Pwede rin. Kasi video call, nakakausap mo nakikita mo siya Mukha. Picture lang. Hindi, video. At least nakikita mo yung damdamin niya. Kesa naman yung text. Kasi kung pwede ang text, sana sinabi dyan ni Apostol Pablo, sulatan mo siya. Ay, ni Jesus Christ. Sulatan mo siya. Hindi naman sulat Ang sabi, puntahan mo siya. Video call na lang. At mayroon pang sinabing sarili ninang kayong
mag-usap. So private confession para makita natin kasi alam mo mas maganda yan na talagang, di ba, may kasabihan nga, maraming gusot, maraming problema na nakukuha sa matinong usapan. Yes. Mag-usap kayong dalawa, sana ganyan ang gawin mga politician natin ganyan, sila ay magpersonal na magkita-kita at sila ay mag-usap-usap. Pero tingnan pa natin yung mga ilang pang biblical principle na itinuturo ni Apostol Pablo para sa maganap itong ministry of reconciliation. Isa pa, sabi rito, kapag tayo ay nakikipagkasundo na, ay iwasan daw yung harsh words, avoid harsh words, yung mga tama salitang masasakit o pananalita. hindi appropriate, so instead na harsh words, dapat mga appropriate words ang gagamitin, Basahin nga natin tong Proverbs chapter 10 verse 11 yata yan. Tingnan natin 10, Isipin mabuti bago sabihin sa kapwa. Use appropriate words, hindi yung gagamit ka ng mga salitang hindi ka nais-nais. Yan daw ay iiwasan kapag ikay nakikipagkasundo. Sige, pakibasa. Sabi sa Proverbs 10:11, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Yan. So, makikita natin choose our words. Yes, Tandaan totoo yan. natin, nagtagpo kayo para magkasundo, hindi para lumala ang away, at lumalala ang away kapag gumagamit ka ng hindi magagandang salita. Bagkus ang gamitin natin ay yung appropriate words. Pangalawa, iwasan daw yung maraming salita din. O basahin naman natin itong Proverbs 10, I think verse 19 yata yan. 10:19 din pares ng chapter, no, Pastor? Oo. Okay, sabi dito, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Yan. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Yan. Ang taong masalita. So kapag balak mong makipagkasundo sa iyong nakatampuhan, dapat hindi rin yung daming salita. Gamitin lang natin yung kailangang sabihin. Right At word. hindi na yung kung ano pa ang sinasabi. Imbis na maayos, abay lumalala. Tandaan natin, kaya tayo na makikipag-usap sa kanya is for reconciliation. Yes. At bilang pareho kayong kapatid, at Opo. family in Christ nga, talagang yun, parehas naman yun. Alam mo, yung tao na nagkagawa sa'yo ng masama, at tunay na Kristiyano yan, ang gusto talaga niya makipagkasundo, nasa puso niya yan gusto ko nang makipagbati doon sa aking kapatid, at ganun actually din yung isa. Kaya sigurado yan, magkakaroon yan ng fulfillment na kayo magkakasundo dahil iisa ang iyong espiritu. Opo. Tandaan natin, maliban lang kung magkaiba kayo ng espiritu. Dahil kahit kailan ang magkaibang espiritu hindi magkakasundo, pero kung iisa kayong espiritu, iisa kayong Kristiyano, iisa talaga ang Ama na Diyos na inyong tinatawag, ay hindi magtatagumpay si Satanas sa plano niya na i-divide. Tandaan po natin yan. And finally, don't gossip. Wag na nating daw i-chismis yung mga problema sa within the church. Huwag na yung ikwento mo pa sa kabila. Tandaan natin, ang sabi, personal puntahan mo yung tao na may samaan ng loob sa iyo. Kayong dalawa mag-usap, hindi yung kung kani-kanino ka pupunta, lalo po pinuntahan mo hindi pa mananampalataya. Tandaan natin yung illustration ng apoy na pinaliliwanag ni Apostle James. Yung apoy, kapag naikalat yan, mahirap patayin yan. Masingit ko lang, no, Pastor? Opo, sige. Bilang matanda na sa church, at kung matured ka, pag may nangyayaring ganyan kasi, Pastor, dapat ikaw makipag-reach out mo talaga siya. I-reach out mo talaga. I-reach out mo kasi yung nararapat. Yes. Ayun ang doon. Ayan, tama yung sinabi mo, may appropriate person. Dapat, ang sabi nga ng James 5:16 uli, kapag ganyan na may away-away, ay tawagin ang mga elder ng church at mag-usap-usap kayo upang doon ay magkaroon nga ng kagalingan, ang sabi ni Apostle James. So may appropriate yan. Tsaka ang tagal mo na sa church para makita yung maturity mo. Yes. Hindi ka magiging baby Christian na Yan. namumuhay. So yan kapatid, so malinaw naman yung mga payo ni Apostle Paul. At tandaan natin, final closing natin dito, na bilang panawagan again ni Apostle Pablo, na tandaan natin, division is in the church is not healthy. Yes. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon ng unity sa church. At tandaan natin, division, kapag hindi yan mapagtagumpayan, it can be destructive. Nakakasira yan ng relationship, yung division na yan.
ni it Satan. can destroy, no, any relationship. But again, ang magtatagumpay lang na nagawa na yan ni Satanas ay doon sa mga wala talagang sa puso nila Opo. si Kristo. Again, another thing na nare-remind sa atin ni Pablo, division slows growth. No? Kaya mahirap mag-grow spiritually sa character ang isang church ay dahil sa division. Imagine mo, imbis na mag-focus kayo sa pag-glorify sa Diyos, nakapokus kayo sa samaan ng loob. Kaya it slows growth. Ano? Dala-dala pa rin. Ayan. And take note, another thing na most important, unity will brings glory to God. Ayan ang isang lagi nating tatandaan. So mga kapatid, again, nawa ito ay maging panawagan sa Opo. body of Christ as a true Christians. We have the desires for unity, because again, we serve one God, we serve one Father, we are saved by one Lord, and we indwelt of the one Spirit. Iisang espiritu lang naman yan na lahat na sa atin. And finally, we will dwell in the same place in the kingdom of God. Opo. Amen? So, yan. So, do you have anything na maidagdag pa? Dako na tayo sa ating question and answer. Okay. Yo. Question and answer. Okay, so question and answer na tayo. Ayan na yung isa sa pinakaabangan ng ating mga taga-subaybay. So, caller 1 and caller 2 ang ating hahanapin. Sigurado yan. So, ito yung number na tatawagan ninyo for the answer. Paki-announce mga Brother Alex yung number mo. Okay. Ito po ang ating tatawagan, 0970-166-2668. Ulitin ko po. Yan po kayo tatawag. 0970-166-2668. Salamat po. Yan. So, unang-unang tanong, ano po ang main title ng ating topic ngayon? Title at scripture. Ayan. Ano po ang main title ng ating topic ngayon at ano po ang scripture? Okay? Merong nang tumatawag. Ano ba yung pipindutin dito? Ito. Hello, magandang PC. Ito yata. Magandang umaga po. Hello po, na-miss namin kayo. Kumusta po kayo? Sige, ito po yung tanong natin. Ano po yung main title at ano po yung main text ng ating discussion ngayon? Okay, correct. And yung text? Thank you. Yung main text po. 1 Corinthians yan eh. 1 Corinthians 1:10. Yun. Praise the Lord. Okay, congratulations Madam Yes, Edna you. Pinong. Huwag niyo kalimutan yung GCash ninyo kasi Okay. kung walang GCash within 1 week at hindi na claim ay masasayang naman po ang inyong effort. So don't forget your GCash. At again, kumusta po kayo? Kumusta kayo lahat dyan sa inyong taga saan na po pala kayo uli? Ayos naman, Oh, sir. Silan pala. Yes, dyan sa Silan. Naiintindihan nawa po. naman ay naging peaceful po ba ang ating election dyan? Ay, nanalo lahat ng mga kandidato ko. Ay, oo nga. Pero gayon man, kung sakaling meron tayong kandidatong hindi nanalo, ay suportahan pa rin natin number 1 sa panalangin. So, congratulations ulit, Madam Edna Pinong, at abangan yung inyong prize Thank you, mamaya. sir. Tatawag po o itatext po namin kayo. God bless po. Okay, thank you, sir. Okay. So, yan, congratulations kay Madam Pinong, nakakabilib talaga itong ating mga Talaga. sumusubaybay, kahit matagal tayong Suki. kahit matagal tayong nawala, andyan pa rin pala ang ating mga taga-subaybay. So, ready for our next question, So, may binanggit ako kanina na tungkol sa sa pagkakaisa, yung actually yung unang-unang pointer na binanggit natin kanina. Kasi may dalawa akong binanggit Yung una, united
as family. Mm. Oh. Yung sumunod, ano kaya yung sumunod? Actually, ganun din. United in one, ano yun? Ayan, yun yung next na, Tandaan sana na nila. question natin. So, yan yung next question natin. Madali lang naman kasi yung unang sinampol natin is yung panawagan ni Pablo, dapat united as family tayo. Opo. Tapos ano yung isa pa na in-example ni Apostol Pablo na we should also, as a Christian, we are like united in one blank. Okay. Ano kaya yun? Hintayin natin kung merong next caller, ano? Kung nakinig sila. Oo. So habang hinihintay natin yung ating next caller ay punta na tayo sa pagbati natin, ano. Ikaw na mauna, Brother Alex, baka meron kang gustong batiin. Okay, yan, binabati natin ng mga siyempre una sa lahat mga kasama natin diyan sa iglesia, no. Ayun ang masanuin natin dahil sila ang ating mas tinututukan ngayon upang sa gawain natin. Yan, sa mga team, maging ano tayo. Sila, unang-una, sila Maricor, sila Exen, yan, sila Joy. Amen. Yan, ang mga tumatayong mga leader na maging good example. Kaya proud kami sa inyo. Amen. Nagiging isa kayong kung paano kayo kumilos sa ating mga kapatid sa iglesia. Sila Ashley, sila Pong, yan, sila Risa, yan mga natin, si Trey, Bibilin, yan, hello po, sila Zaira, yan, ang mga kapatid natin na sa mga team. masisipag na manggagawa. Opo. Also, i-greet din natin yung ating mga sponsors, kagaya ni Brother Jose Taming, yan si Brother Norman Sagonillo, of course, sila Doktora and Doc Ritos family. Of course, yan ang isang sumusuporta din sa atin. Of course, Pastor Jesse Crisostomo, hopefully, ay maging guest natin balang araw si Pastor Crisostomo. So, meron na tayong caller. Okay, hello. Magandang umaga po. Sino po sila? Ay, hello po. Hello po. Si, dito sa sila. Si. Okay, so yung tanong po natin, una kasi united as family, ano naman yung isa pang ginamit ni Apostol Pablo to illustrate unity? Sabi niya, united in one Body of Christ. Yun, one body of Christ. Congratulations, nakuha niyo po yung sagot. Again, sino po sila? Si. Faye, si Madam Faye. Taga saan po si Madam Faye? Silan po. Sa Silan din, baka magkapit-bahay kayo ni Sister Edna Pinong. So, congratulations once again sa inyo po na taga-Silan. Talagang itong mga taga-Silan ng ating masisipag. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At of course, patuloy po kayo mag-support. Share nyo rin po itong ating video para mas marami po tayong maabot. Okay? So, maraming salamat. Don't forget your GCash mamaya po, Madam, ha? Kasi kung doon natin isisend yung inyong price at maalala ko, kailangan ma-claim po yan within 1 week. Opo. Kasi pagka hindi po natin na-claim, sorry po, ay magiging void po. Yun po. Again, maraming salamat po, Madam. Okay. Okay, so congratulations sa ating mga winners. Ayan, si Madam Pinong at pangalawa si Madam Faye na pareho silang taga Silan, ano? We are blessed na merong sumusuporta sa atin diyan sa Silan, ano? So, yan. So, next time po sa ating program, if you also have some questions, mga theological question, magtanong din po kayo at pwede po nating i-discuss yan during live. Ano? Humabol si Brother Jess Ngalonbu, na ngayon ay also watching with us right now. Maraming salamat sa iyo, Brother Jesse. Good morning. Na sumubaybay din sa atin. So, yan mga kapatid. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At gaya po ng lagi naming pinapaalala, pero bago tayo magtapos, baka meron ka pang gustong ihabol? Anything that you want to say? Okay, napakaganda ng ating topic, Pastor. Tulad nga po ng binanggit sa tatlo, no? Si Apollos, si Pablo at si Pedro, no? Sa ngayon talaga, Pastor, nangyayari yan sa church, sa iglesia. Tulad nun, may kumbaga,
favoritism, kaya nagkakaroon ng division, kaya ano ko. Kaya ganun ang nagkakaroon ng division, pastor, no? Kaya hindi nga biblical, pero yun ang nararapat. At isa pa, pastor, Oo. si Pablo, bilang isang naisip ko lang, apostol siya, pero isa rin siyang uwarang na pastor. Yes, Di amen. po ba? Ginagawa niya lahat, nire-reach out niya. Kinukumusta niya, inaano niya, hindi lang siya bilang pastor na nagpipreach, tinitignan niya yung nasasakupan niyang iglesia. Para masigurado yung Oo. merong pagkakasundo-sundo. Oo, inalagaan niya. Ayun ang nakikita ko, isang uwarang na pastor na nagpapastor ka lang, wala lang. Tapos, di ba, nung sa eksena, nalimutan ko yun, pero sa New Testament yun, nung nalaman na magpapaalam siya, nalungkot ang lahat dahil Oo. napaka ano ni pastor si Pastor Pablo. Pastor yan kung tutusin Oo. as a good model ang ginagawa niya. Amen. Kaya yun, bilang sa pagpapastor nga, talagang di lang nagpapastor, titignan mo ang yung pinangangasiwaan. Yes, number na- one, yung unity. Yung babantayan. unity. Ano? Amen. Babantayan mo talaga. Amen. Ano? Yes, yun lang naman, pastor. Salamat, Brother Alex, sa yung na-share na insights. Ano? So, yan mga kapatid. Again, don't forget to subscribe and share po Yes, ito ating opo. programa. Abangan nyo po kami muli every first and third Monday of the month ay Third. first and third Monday Opo. of the month naka-tune in kami from 11 to 12 po yan. So kita-kits po tayo muli sa susunod at bilang pagpapaalam, wag niyo po ninyong kalilimutan laging uminom ng tamang inuming tubig at matulog ng tama sa oras sapagkat yan ay gagawin natin ay of course yan ay magdudulot ng mas masayang at maayos na buhay kalusugan. So sa katawan. So again, bago kami paalam, isang toast muna, Brother Alex. Inom ng maraming kape Paalam po. Bye-bye. God bless sa inyo. Yes, lahat. God bless po. RPN, DZBS AM. Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluelier.com to learn more about it.